Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Sweetheart Delisa, point of view. Natigil ako sa pagtawa nung mapansin kong nagiging matiin na yung tingin ni Sakuragi sa akin. Tinarayan ko ulit yung itsura ko. Ano? Takot ka na ba sa akin ngayon? Sabi ko sa kanya. Hindi no. Hindi ka naman mukhang kampo ng kadiliman eh. Ngumisi pa siya sa akin. Nga pala, ang ganda ng damit mo. Tarantado. Magsabi ka nang hindi ko nalalaman, sweetheart. So ano, tatayo na lang tayo dito. Aba, ang kapal talaga ng apog ng isang to. Bakit ka ba kasi narito? Sinusundo nga kita. Ang kulit mo naman eh. Bakit? Para cool. Ba't makikiangkas ka pa sa motor ko? Gusto kong ma-experience eh. Malapad ang ngiting sagot niya. Napailing muna ako bago ko siya tinalikuran at pumasok na sa loob. At syempre, dahil natural na makapal siya, sumunod siya agad. Nagulat na lang ako nang bigla na lang niya akong yakapin mula sa likuran. Nakapulupot yung mga braso niya sa baywang ko, tapos nakasubsob yung mukha niya sa batok ko. What the hell are you doing? Takot ako sa mumu eh. Ano? Parang nahilo yata ako sa sinabi niya. Ito ba yung mahangin na lalaking nakalaban ko ng one-on-one? Yung lalaking halos mapatay na si Toro? Kung makaasta ito, parang bading eh. Baka may lumabas na mumu eh. Baka magwapuhan sa akin. At pag nasahan ako, ayaw ko magkaroon ng stalker na mumu. Pinaglolo ko mo ba ako ng hayop na to? Sira ulo ka ba? Walang multo dito. Bitawan mo nga ako. Anong wala? Mukhang tahanan ng mga ligaw na kaluluwa at mga maligno itong bahay mo eh. Pinigilan kong matawa. Totoo naman kasi yung sinabi niya. Bukod sa kulay itim yung pentora ng dingding at kisame ng bahay ko, pinuno ko pa yung mga nakakatakot na bagay. Parang haunted house. May skeleton display, preserved bodies ng mga patay na hayop like frogs, snakes, rats, etc. May alaga din akong gecko at tarantula. Tapos, sa isang bahagi, may painting ako ng isang malaking monster na nangangain ng tao. May life-size posters din ng white lady, manananggal, pugot na katawan na may hawak yung ulo niya. At marami pang nakakatakot na bagay sa tabi ng TV set ko. Yung collection ko ng DVDs ng mga horror at gore films ang nandoon. Pero yung sala ko lang naman, yung ganon. I just want to freak people out. Ayaw kasi ng mga buwisita. Alam mo, nananansing ka lang eh. Sabi ko, sabay apak sa paa niya. Agad naman niya akong nabitawan, tapos hinarap ko siya. I crossed my arms on my chest. Di nga pala ako nakabra. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ang brutal mo talaga. Lagi mo na lang akong sinasaktan. Lumalabas tuloy na battered boyfriend ako. Nagre-reklamo ka? Kung ganon, mag-break na nga tayo. Ano ha? Ganyan ka. Pagkatapos kitang iligtas kagabi mula sa ungas na yon, ayoko nga. Sagot niya habang ngumunguso-nguso pa. Ang cute eh.
So, nanonumbat ka? Bakit? Sinabi ko bang tulungan mo ko? Mukhang nagtatampo ito. Tumalikod siya sa akin. Maliligo muna ako. Dito ka lang. Agad na humarap ulit siya sa akin. Nakangiti na. Magaling ako magpaligo ng babae. Alam mo ba yon? Talagang pinagmamalaki pa niya ang kalukuhan niya, ha? Wala akong pake. Stay here. Tumalikod na ako at pumunta sa kwarto ko. Pwede bang magbago ang isip mo, sweetheart? Narinig kong sigaw niya. Asa siya? I undressed and went to the bathroom habang naliligo ako. Madami akong na-realize. Kagabi, ramdam ko ulit yung pakiramdam na parang nakakapakahina ko. Yung parang wala talaga ako magagawa. I can't believe that the bitch in me become fucking themselves in distress. At ang knight in shining armor ko pa ay si Sakuragi, ang hari ng katarantaduhan. So ay ironic, isn't it? Pero, nayakapin niya ako kagabi. Nawala lahat ng takot ko, which is not good for me. Unti-unti na kasing natitibag ang mga pader na ibinalot ko sa sarili ko. And that means trouble. Ayoko nang hayaang muli ang sarili ko na masaktan. I don't want my past to come back and haunt me. No, not in this lifetime. Tinapos ko yung pagliligo ko at nagbihis na. Lumabas na ako ng kwarto at pinuntahan na siya. Naabutan ko siyang nakaupo sa sofa at komportable habang nanonood ng TV. Hawak niya yung remote. Tawa pa siya ng tawa. Mukhang nakalimutan na niyang napapalibutan siya ng mga nakakatakot na bagay. SpongeBob SquarePants? Seriously? Ang tanda mo na, ha? Pangiistorbo ko sa kanya. Mukhang nagulat siya. Nabitawan niya kasi yung remote. Tapos, tiningnan ako. I saw his jaw drop. Napangisi ako. I'm wearing a red fitted top tank, black fitted jeans, and black high-heeled boots. Hoy, nakakatawa na yung pagkatunganga niya. Napakurap-kurap siya. Ha? Inaakit mo ba ako? What? Ang kapal talaga. Mukha mo. Turn that off. Tara na. He did as told. Ako naman, isinuot na yung leather jacket ko. Paano ka nakakapagmaniho ng naka-high heels? Wala ka na doon. Hindi ka ba nahihirapan? Will you shut up? Ayoko nang hindi ka magbe-breakfast. Hindi. Hindi ka ba nagugutom? Ba't ang dami mong tanong? Hindi mo naman ako sinasagot ng maayos. I sighed, tapos tinulak ko na siya palabas. I locked the door. Siya naman nakatayo na doon sa tabi ng motor ko. Move! Utos ko at sumunod naman siya. Sumakay na ako sa motor at ini-start na yon. Open the gate! Ginawa naman niya, dahan-dahan kong inilabas yung motor. Isara mo! Utos ko ulit sa kanya. Sumunod na lang siya. Mukhang excited talaga sumakay sa motor ang isang to. Sakay! Agad na sumakay naman siya. Wala ka bang helmet? Tanong niya. Wala, sagot ko. Hindi ba tayo huhulihin nito? Hindi nila tayo aabutan. Okay, sabi mo Umangkas na siya sa motorbike ko. Huwag na, huwag kang yayakap sa akin, naiintindihan mo? Di ko ata maipapangako. Isa. Okay. Basta wag mo na lang masyadong bilisan. Pinaandar ko na ang motor. Ramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Langiya naman, sweetheart. Magdahan-dahan ka lang at baka mamatay ako. Ang arte mo, ang bading pa. Tanggalin mo yung braso mo sa baywang ko. Ayoko nga, baka mahulog pa ako. Hindi ko alam
kung imahinasyon ko lang yun or what. Pero parang maibang meaning yung sinabi niya. Pero in fairness, nakakatawa siya. Ang duwag pala niya, takot siya sa multo. Tapos takot din siya sa mabilis na pagpapatakbo ng motor ko. So hopeless guy. Well, bahala siya. I won't slow down. Short of, ganti ko na rin ito sa kanya. Magdusa siya. Hanamichi Sakuragi, point of view. Kahit sino sa inyo, tulungan niyo ako. Mahulog yata ako. Walang hiyang babae to. Ang tuling magpatakbo. Pero ayos lang. Ang sarap naman ng feeling na makayakap sa kanya. Ang bango niya. Ang sarap sumyuin ng amoy niya. Kahit paano, nakakatansing din ako. Grabe, ang liit ng baywang niya. Tapos, flat na flat yung tiyan. Sabagay, hindi nga pala siya kumakain. Nang medyo nasanay na ako sa bilis ng takbo ng motor, inalis ko na yung pagkakasubsob ng mukha ko sa batok niya. Baka madistract siya at maaksidente pa kami. Ayoko pang mamamatay. Magbabayad muna ako ng mga kasalanan. Bawat nadadaanan namin napapatingin lang sa amin. Aba, dapat lang dahil kami ang bida ngayon. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng pito ng pulis. Ito na nga bang sinasabi ko? Sweetheart, wala na bang ibibilis to? Baka maabutan tayo ng pulis. Sabi ko sa kanya. Meron pa, hang on. Sagot naman niya sa akin. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa na ngayon ay hinahabol sila ng pulis dahil sa mabilis na pagpapatakbo dito ni Sweetheart Elisa? Kaya ito ang dapat nating abangan mga fan sa susunod natin na episode. God bless.